Isang taong tuwan-tuwa. Akala niya nakapuntos siya, pero bandang dulo, nayari siya. Maganda ko kasi ito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo kayang ikulong si Duterte kasi nga, mautak ko si Pangulong Duterte. Kahit nandun na sa corner, akala nila corner na, oh, umaming kang DDS, di ba? Umaming kami ganito. Akala mo corner na, tama, mali. Oh, ito. Ha? Ilalahad na katotohanan para maunawaan po natin ano ba talaga itong nangyari sa Quadcom. Ito po ba ay menos o disadvantage kay Pangulong Duterte? Ito po ba ay nakabawas sa kanya? Ito po ba ay maaari nang gamitin upang siya ay hatulan at akusahan at makulong? Hindi lamang po sa ating bayan, pati sa ICC. O, abangan po natin ha, panoorin po natin ito. Maiging maintindihan natin ang mga issue patungkol sa ating lipunan. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Yan. Dahil dyan, you're out. Hindi naman. Hindi kasi alam mo naman. Pag ikaw ay hindi pumabor sa kanilang script, you're out, di ba? Ganyan sa bayan natin ngayon eh. Hindi, pero gayon pa man, alam nyo, tama ho yung sinasabi ho ni NBI Director. Sabi ko nga ho sa inyo, ito ho ay judge. Ito ho ay former judge, retired judge ika nga. So ibig sabihin, alam po nito ang batas. Gayon din ho si Pangulong Duterte. Hindi ho porket umamin ka na, oh, may pinatay ako. Sino yun? Hindi ka pwedeng hatulan ng husgado at sabihin na, ikaw, pinatay mo ang demonyo. O di kaya pinatay mo, namamatay tao ka dahil dyan. Sa pag-amin mo na pumatay ka, ikaw ay makukulong na. Hindi pwede. Dapat may complainant. May tao, ika nga. Kasi, kita nyo naman ang ginawang style o strategy ni Pangulong Duterte. Ginawa niyang tanga yung mga nasa kamera. Totoo naman di ba? Ay, tingnan ninyo, panoorin nyo na maigi, ginagawa at pinaglalaroan niya. Mamaya may papakita ko sa inyo ginawa niyang tanga. Mamaya, unya-unya. Isa pa, sandali lang. Kasi nga, alam mo, ang problema kasi dito sa mga nasa Quadcom, puro po sila mga bagito, ika nga. Pagdating mo sa batas, ito ho yung mga masasabi mong ang karunungan ay nasa libro. Alam nyo, kasi malaki yung difference niyan eh. Malaki ho ang difference ng karunungan mo dahil lang nag-aral ka. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-aral, ha? Ay importante na ikaw ay mag-aral at ikaw ay may alam pagdating mo sa batas. Pero pagdating na ho sa ground, yung application, ika nga, kung papaano ka makakasuhan, kung papaano ka makakakuha ng probable cause, kung papaano ka makakakuha ng beyond reasonable doubt na judge, yung judgment sa'yo, napakahirap po niyan. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, pumatay ako. Bakit? Ng DDS. Ano? I claim full responsibility. Di ba yung mga ganyan-ganyang litanya si Pangulong Duterte? Ano nangyayari? Na-excite ang mga tanga. Hindi totoo po walang biro. Na-excite to ang mga tanga. Uy, naku, umamin. Naku, pwede na ikulong yan. May gayan silang eksena. Umamin na yan. Pwede na ikulong yan. Masyado silang excited. Hindi nila alam. Pinaglalaroan lang sila ni Pangulong Duterte. Alam mo, si Pangulong Duterte, matanda na. Tumanda na ho yan bilang piskal, mayor, congressman, at lalong-lalo na presidente. Tumanda na po yan na nandyan. Tapos sasabihin nyo, ang magtatanong sa kanya, yung mga bagitong hindi man lang naging trial lawyer. Di ba? Tama, mali?
Yung mga yan, di naman yan na naging trial lawyer, wala hong mga alam niya mga animal na yan. Tapos magmamagaling. Ilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila and openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Ito pa, punong maestrado ito ha. Ibig sabihin na sa Supreme Court ito dati, tingnan nyo sasabihin ito. Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or that. Yan nga yung sinasabi natin kasi hindi pwede. Hindi pwedeng kunwari ako, sabihin ko, ako ay nagnakaw. Kailangan mong patunayan ngayon sa husgado. Ano ba ninakaw niya? 'Di ba? Sino ba ninakawan niya? Hindi porket sinabi ko, ako, nagnakaw ako. Kaya nga yung iba dyan, aamin na sila scammer. Di ba? Inaamin nila ako, scammer ako. Pero bakit di makulong? Kasi nga po, sino ba ang in-scam? Sino po ba magrereklamo na na-scam siya nitong tao na ito? Yung iba naman, hindi umaamin na scammer, pero scammer. Marami yan, vlogger. Yung mga panay message sa mga OFW tapos i-scamin. Hindi sila umaamin, pero may na-scam sila. Yun ang totoo. Ikaw talaga. Ikaw talaga ba natbay? Hindi, totoo naman, di ba? Ito nga, sinasabi nga ni Executive Secretary, hindi porket umamin yung tao, makukulong na. Kailangan yung patunayan. Sino ba yung taong pinatay niya? Kailangan magreklamo yung yung nagsabi na sila ay pinatay. Anong ebidensya nila? They have to prove it in court. Hindi porket ang ebidensya namin inamin ni Duterte. Ang inamin ni Duterte ay siya mamamatay tao ng kriminal. Wala naman po siyang inamin na ako mamamatay tao ko dito sa tao na ito, pinatay ko ito. Ito, pinatay ko ito. Wala siyang ganun. Kaya nga napaka-imposible mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, tanga lang talaga yung marami sa mga kamera. Ayoko nilang banggiting Quadcom pero marami talagang tanga doon. Kasi tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila, napaamin-amin na si Duterte. Ang tanga nito mga to. Akala naman nila may mangyayari doon. At sa katunayan mga kababayan, yan pa nga ang nagustuhan ni Pangulong Duterte. Alam nyo, ikikwento ko sa inyo, bakit gusto ni Pangulong Duterte yan, ha? Mamaya-maya. Not saying. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. Dantiamento, UNTV. So ayan ayan po, kasi nga alam nyo, ang gusto kasi nilang talaga mangyari, makulong ang mga Duterte, especially si Pangulong Duterte, para feeling nila meron silang makukuha ang benepisyo o paggaganti, ika nga. Ang hindi ko kasi nila maintindihan mga kababayan, ito ho'y estratehiya ni Pangulong Duterte. Kaya nga kung maalala ninyo, di ba, meron pa silang pag-uusap ni BP Sara Duterte. Kamusta ang ko? Sabi niya, best actor. Anong ratings ko? Mantakin mo, ganunin. Alam mo yon, sabi ko nga, kakaiba talaga ito mga Duterte. Ito yung harap-harapang ginagago nila yung Quadcom.
Tapos at the same time, mga kababayan, at the same time, sila po ay nakakapuntos sa taong bayan. Paano ko kako manasabi ang gayan? Kasi ganito lang, simple lang ha. Si Pangulong Duterte alam naman po natin, nakilala siya at nanalo siya dahil sa mga pahayag niya na papatayin ko kayong mga kriminal. Tataba ang mga isda sa Manila Bay. Tandaan ninyo, huling Pasko nyo na yan. Yan ang dahilan kung bakit po siya nanalo. Wag po natin kakalimutan. Ang problema po kasi dito sa mga animal na to, na mga mayayaman, mga piling VIP, may mga security naman yung mga animal na yan. Punong-puno ng staff yan. Naka-bulletproof pa mga sasakyan yan. So hindi nakakaramdam ng krimen yan. Di ba po? Ligtas sila palagi. Kaya hindi nila alam ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino na takot sa kriminal. Hindi ka pwedeng lumakad sa, alam mo yun, sa karsada ng hindi kinakabahan. Di ba po? Wala ho silang ganyan. Kaya hindi ho nila alam kung ano yung damdamin ng mga Pilipino. Ang damdamin ng bawat Pilipino ay takot. Sige nga ho, tanuin ko kayo, sino sa inyo ang matapang na maglalakad sa gabi na madilim? Wala ho. Yun yung iba sa inyo, minsan nagmamadali pang umuwi dahil nga sa ayaw nyo abutan ng gabi dahil dadaan kayo sa iskinita, dadaan kayo dun sa mga kanto-kantong daming nagiinuman, daming adik. Marami ho sa inyo ganyan ng kalagayan ngayon. Alam ko yan dahil marami ho tayong kakilala, marami pa rin po tayong mga kaibigan na nakatira sa mga ganyan, natatakot sila. Sabi, ano ba nangyayari ngayon? Bakit ganito? Kesa na ma-feel safe kami, kami naman ang takot naman ngayon. Dati, meron na kaming pakiramdam na, kriminal ka, adik ka, bukas patay ka na. Ngayon hindi. Kriminal ka, adik, bukas patay na ako. Totoo, may ganun nung pakiramdam ang mga Pilipino. Hindi ho alam ng mga congressman yan. Kaya nga, nakapunto si Pangulong Duterte by saying, I will kill the criminals and I killed the criminals. Mantakin mo, lalo pa nilang idinidiin, mamamatay tao ka ng mga kriminal. Hindi mo sila binibigyan ng due process. Mga kababayan, sa totoo lang hindi ho siya ito. Alam niyo ba bakit sumikat si Tulfo? Bakit sumikat si Rapi Tulfo? 'Di ba? Inis na inis ho yung si Atty. Cabutas diyan kasi nga daw kesyo parang inilalagay yung kamay, yung batas sa kamay ni Rapi Tulfo. Tapos galit na galit si Atty. Cabutas diyan, 'di ba? Yung hanap ng butas kay Tulfo. 'Di ba? At hindi ko kinukonsinte yung estilo ni Senator Rapi Tulfo na dinadaan sa kanya at hindi na sa due process. Hindi ko kinukonsinte yon. Pero unawain natin kung bakit siya sumikat. Unawain natin kung bakit siya tinatakbuhan ng tao. Unawain natin bakit 3 Tulfo ang papasok ngayon sa Senado at lagi ho silang top. Alam nyo kung bakit? Alam nyo? Hindi dahil sa Tulfo kuno lang yan. Dahil ang tao nakakuha ng hustisya through them. Hindi ko kinakampihan dito ang mga Tulfo pero nililinaw ko lamang po dito ang kalalagayan ng mga Pilipino. Minsan, marami ho sa mga Pilipino hindi ho naniniwala sa proseso dahil ang proseso, lagi nilang sinasabi, para sa mga mayayaman lang yan. Pag mayaman ka, lusot ka sa kaso. Di ba, yun ngang harap-harapan na hulihan ng diniliberan ng droga, hindi na kulong. Tama, mali. Takot, ho sila in other words, parang sawa na ho sila, pagod na ho sila. Dahil kami lang naman na nakukulong niya sa hustisya na sinasabi ninyo. Kami lang naman na nadadali ng due process Pero paano pagka mayaman na? Magaling ang abogado, may pera abogado. Lahat na gagawin ng abogado para maligtas yung kanilang kliyente. Kaming mga walang abogado, kami may hirap, wala kaming tatakbuhan. Diba? Kaya nga marami sa kanila tumatakbo sa mga Tulfo Hindi ko sinabing tama yun Gayunpaman, ganun ang kanilang puso.
Kaya nga, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na papatay ko kayong mga kriminal. Oo, engganyuhin ko na silang lumaban. Para talaga barilin na sila. Yung tipong Fernando Po Jr. Bumunot ka! Bumunot ka! Bumunot. Dinahan siya. Tama, mali. Diba? Kasi nga, alam mo natin na yung mga addict na yan, magtataka kayo, harap-harapang nagdodroga. Harap-harapang nagpapalitan ng droga sa karsada. Bakit hindi mahuli-huli? Because, quote-unquote, doon sa bulok na prosesong dinadaanan. Tama, mali. Di ba? Bakit? Mayaman yung mga yan eh. Ano lang sila, ibibail lang sila nung kanila. May alam mo nila yung batas para ikutan eh. Ito lang ang porsyento na dadalin mong droga para medyo hindi ka matuloy-tuluyan. O di kaya bibilhin yung, hindi natin masabi, may mga tiwali din pulis, di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, you do not understand. Ang laking pera kasi dyan. Kung bayaran yung pulis, mo lang baliin mo lang yung ebidensya para itong tao ko makawala. Gagawin, pag-mishandle ng evidence, di laya na ngayon yun. Di ba ho? Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, at the same time, may mga matitinuding pulis, matitino. Sila ho naman ay huli ng huli. Tapos pagdating naman sa korte, dismisso yung kaso. Hirap na hirap po. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, pag nakita nyo na, pabunutin nyo na. Di ba? Para hindi na dumaan sa mahabang usapan. Akala ko ngayon nung mga congressman nating walang alam, nakakapunto sila doon. Hindi nila alam, yun ang gusto ng taong bayan. Yung tipong makakakuha kagad ng mabilisang hustisya. Alam naman po natin ng justice sa Pilipinas, grabe ho, ang tagal. Hindi ho natin masisi yung korte, syempre kailangan busisiin talaga na maigi. Paano kung yung ebidensya nagkayarian? Ibig sabihin, mishandle. O di kaya naman delaying tactics. Ang hirap po talaga eh. At the same time, apakarami hong kaso. Kulang ang judge. Di ba ho? Kulang ang korte. Napakarami hong kaso. Kaya yung iba, ilang taon na tumatagal bago humano. Ang problema ho dyan, di ba? Pagka ganyan, minsan nakakalaya na. Wala na hong talagang syempre, yung iba nga nakakulong na, lumalabas pa. Mantakin mo, nakakulong na, nakakapamasyal pa. Saan nga nakakita ng ganun, 'di ba? Sa Pilipinas lang. Kaya nga akala nila bawas pogi points kay Duterte, hindi nila alam yun ang gusto ng mga taong bayan. Tama, mali. At the same time, ito pa nakapuntos din si Pangulong Duterte sa mga pulis, sa mga uniform personnel. Bakit kanyo? Kasi paulit-ulit na sinasabi, hindi nyo napansin, paulit-ulit na sinasabi niya, akin yan, sagot ko yan. Alam nyo ba nararamdaman ng pulis yan lagi? Nararamdaman ng pulis na iniiwan sila sa ere ng mga boss nila. Sila yung gagawa ng trabaho, sila yung magtatrabaho na maigi, tapos pag nabayaran na yung nasa taas, hindi natin alam kung sino yung nambayad. Besto, pag nabayaran na yung sa taas, ang makakasuhan na lang yung mga nasa baba. Diba? Magkakaroon na lang ng mga sacrificial lamb. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte paulit-ulit, akin yan. Sagot ko yan. Ako ang sasagot yan. Tapos dinidiin pa nila. Etong isang araw, meron ako napanood na balita, umamin talaga yung spokesperson ng PNP na talagang may binigay na, I think it was 1 million or something. Narinig ko ng ganun. Sabi ko nga, kita nyo na. Kahit pulis, naiintindihan na maganda yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Diba? Kasi pinalalabas ng kamera na mali yung reward system. Pero yung mga pulis, sa totoo lang, tuwan-tuwa doon. So, sino ang kumampi ngayon kay Pangulong Duterte? Taong bayan? Sino pa? Uniform personnel. Can you just imagine this? Without conducting a rally, without conducting anything na
na would convince people to join the fight of Duterte, nakuha niya yun through a wide perspective o kaya sa isang malaking audience through that hearing. Ang dami kong nakilalang pulis. Ang dami kong, ayoko na lang sabihin. Ang dami kong friendship na pulis na during Quadcom nag-share. Sinishare nila yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Wala, ang tapang nila na talagang sinishare nila, uy, ito talaga yung ama namin. Ito talaga yung tatay namin. Ito yung talagang amin. Kami yung inasa isip, hindi yung mga kriminal. Totoo, walang biro. Ang dami ho sa kanila ganun ang nasa isip. Ang dami ho sa kanila po na tuwan-tuwa nung nagsasalita na si Pangulong Duterte. Nagpapalakpakan pa habang nasa presinto sila. Tuwan-tuwa ho sila sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Ang dami ho niyan. Kung kayo, pulis, nanonood dito, sabihin nyo, aminin nyo na dyan. Mag-comment kayo, oo. Ako, may kamag-anak akong pulis, tuwan-tuwa. Ganun. Comment nyo dyan, asawa ko pulis. Tuwan-tuwa. Di ba? Tama, mali. Ang dami ho. Ibang takin mo. Napanalo na alam mo yun, nakuha ni Pangulong Duterte yun sa pamamagitan ng Quadcom. Akala naman ng Quadcom, nakakakuha sila ng puntos. Akala nila yun, nakakakuha. Tuwan-tuwa sila. Umami si Duterte. Umami na may reward. Umami, no. Hindi nila alam. Yun ang gusto mangyari ni Pangulong Duterte. Nationwide na mapaalam sa taong bayan na galit ako sa kriminal. Kakampi ko kayong mga Pilipino na nagagalit sa mga kriminal. Kakampi ko kayong mga pulis at mga sundalo na lumalaban sa mga kriminal. Yun ang gusto ni Pangulong Duterte na i-convey na message sa lahat ng tao. Nakuha niya yung sa Quadcom. Pero itong Quadcom, hindi nila alam na yun ang gusto. Tatanga-tanga nga eh. Diba? Tatanga-tanga nga eh. Ito. Papakita ko sa inyo isang taong tuwan-tuwa. Akala niya nakapuntos siya, pero bandang dulo, nayari siya. Maganda ko kasi ito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo kayang ikulong si Duterte kasi nga, mautak ko si Pangulong Duterte. Kahit nandun na sa corner, akala nila corner na, umaming kang DDS, di ba? Umaming kami ganito. Akala mo corner na, tama, mali. Ito. The next performance will start momentarily.